Ang One Radio 91.3 News FM magbibigay serbisyo sa bawat Bicolano saan man sa mundo. Ang aming taus-pusong pasasalamat mga katindugon. Ito'y aming susuklian ng mas mahusay na pamamahayag, mas magagaling na programa at patas na paninindigan dahil kayo ang numero uno. Maraming salamat po. Ang gabos ng mga bagay na dadala sa Corolla, tamang desisyon sa lambang diskusyon, dahil halong duda. Legal sana! Legal sana! Legal sana ang programang giya sa mga kahapotang kaipuhan ng kasimbagay. Aramon ang mga bagay-bagay sa Legal sana! Legal sana! Kaiba si Attorney Randy Blanza. Legal sana sa One Radio 91.3 News FM. Tindugo na! Maray na hapon po sa Indugabos, mga paradangog sa One Radio 91.3 News FM. Live po kita giraringon yan sa Facebook. Sa mga gustong magpaabot kan sindang pagbati, pangungumusta, o gusto pong makisabay sa tuyang mga talakayan ngunya na hapon, mag-comment lang po o mag-like digdi sa sa satong Facebook Live. Pwede man po nindo i-share ang sa tuwing Facebook Live para po mas dakol na makaaram kang sa itong programa, as in makapag-participar. So, syempre po, pada gustang pinasasalamatan ng management ng One Radio sa pagtauning oportunidad sa itong programa, sa padagos na makapagtaw kita kiserbisyo sa paagi kang pagtalakay kang mga batas po na nakakaapekto sa itong oral daw na buhay. Salamat po kay Sir Manuel Monte Alegre, ang Managing Director, kay Sir Romeo Volante, ang satong General Manager, kay Miss Rosana Osang Bores, ang Station Manager, asin ang satong technician po ngunyan, si Sir Luz Bornasal. Madadamo po ang satong programa kada Sabado, 1:00 hanggang 2:30 nin hapon. So, syempre po, ini po si Attorney Blanza para sa programang Legal Sana. Asin syempre po, kaibata na pirming ngunyan ang brother Kanggabos. Si Mr. na Ariel Belarmino, brother. Diyos maray na pagkahapon po sa Indugabos sa satong paradangog sa inyong kamo sa lugar kang Bicol. Bako lang kita, brother, pang Bicol, pang international tabi na kita, may mga nagdadawag kita, hali pa sa manlain na nasyon sa bansa, nakabot kita sa Singapore, igwa pa nga na akong nahiling sa Jordan. So, dakol naman po kitang taga-subaybay, digdi sa Facebook Live. So, bago kita magpon, brother, sa tong programa, batiyon ta po ang mga listeners ta sa Bakakay Public Market. Maray na hapon po dyan sendo sa public market sa Bakakay. Makusugod na kita duman sa itong programa, permi dumating dadangog. Salamat po sa pag-anduyog. Tapos dyan man po sa Malilipot Public Market, permi dating arabangan ng programa ta. Siring man po sa inyo dyan sa Malilipot Market. Salamat tabi sa sendo pagsubaybay sa itong programa. Asin may na ano man sa kuya na naaraman ko man, na sulot outlet pala, brother, sa Tiway. Para damog tamang palan. So, pasalamatan taman. So, duman? Paray lang yung taduman. Po, salamat po sa indo sa Lotto Outlet kang Tiwelbay. Sa indong paghinanyog. Salamat sa tong mga paradangog. Dakula pong salamat sa
Dakula pong salamat. Uni, nag-ano tulo si Madam Abyo, si Dean Glady Abyo kang Tabaco College. Shout out datame, isa gabos ng mga taga-TC, faculty and staff, nagdadaog man sindangon yan sa satong programa. Si Ringman po dyan sa Santa Cruz po. So, si Melchor Buban, si Ringman sa pag-iriba sa mga trabador. Si Arnel Bunobra. Melchor Candasa po sa San Isidro Raya. Day ka na nun, binati mo na lang God, may pangara na, day ka na singilon. Anyway, ngunyan na po, ang tatalakayon tang ngunyan po, ang tatalakayon mi, ining tigtaapod tang Anti-Photo and Video Voyeurism Act of 2009, saka yung Safe Spaces Act of 2018. No? So, ini brother na Anti-Photo and Video Voyeurism Act of 2009. Familiar ka sa mga sa mga sex scandal bagang So, So, napapanahon po managkakalat. yan. Dakul po nangyari kayan. May sarunganing sikat po sa Sarong University ka ito. Oo. Na actually, nagkaigwa kayo ng batas dahil dyan sa mga pangyayaring an. So, kung di ako nasala, panahon ni Hayden ko. Pero naubos mo sa video kayo ito ni Hayden. I'm never gonna dance again. Then we get to cut the reason. Ganun mo sa video ni Hayden ko. Actually, saro yan sa mga naging, kasi kayo ito, nagkaigwa kigaro, naglakop ining problema na ini. May mga man talaga kita sa mga adventurism baga, especially ining mga kabataan na ang sa indang mga tigigibo gustong ipag-video. So, ang problema, nakakalakop, nakakaluwas. Siguro po, attorney, ang iba kan, unaware man sinda. Posible. Naraman nila na tigtakot sinda magtawag na yung argayong kwarta. Oo, tigba-blackmail. Takunday nga isiwalat. Isiwalat ko ngayon So, saro yan sa mga... May naano ako kay ni Kaito sa mga anong baga kayo. Minsan, ang makahirak di babae, minsan, tigbi-video baga sinda, so sa indang pigigibo. Day aram kang babae, tapos, tatakuton kang lalaki, o pagdaing mo nga huning ang mga gusto ko, pagdaing mo nga sinunod, iluluwas ko ngayon yung video, ikang masusupgan. So, kaya, nagkaigway ni batas, para panagutan, para papanaguton, para tawan ki nararapat na kaparusan ang mga tawong nagigibo sa araw kay ni. Opo. Ang apodig di sa batas, ini ang tig-apod na Anti-Photo and Video Voyeurism Act of 2009. Section 1. Republic Act 995, makibasa tabi brother kang title. An act of defining and penalizing the crime of photo and video voyeurism, prescribing penalties therefore and for other purposes. So yan bagang ang ang basis kay ni so protection kang mga inosenteng biktima. Mostly kababayan po. Mostly kababaihan. Makibasa tayo brother kay na section 2 Declaration of Policy. Sa section 2 po sinasad po digdi na sabi digdi Declaration of Policy. The state values the dignity and privacy of every human person and guarantee full respect for human rights. Toward this end, the state shall penalize acts that would destroy the honor, dignity, and integrity of a person. So, gusto kang sa tong estado papanaguton ang sisay manatawo na gustong mangraot kang honor, kang onra, kang dignidad as in integrity kang sarong persona. So, ang usual na mga tugang, ang focus kay ning Anti-Photo and Video Voyeurism Act, kasi minsan baga, ang common kay ning nabibiktima brother, so mga usually, dating magka-ilusyon, dating may mga relasyon, Live-in. mga nagkaigwa sinda ki mga intimate moments, nagpipicture sindang duwa, hiling sa mga masisela na bahagi kang lawas, tapos tig-store ini sa indang video, sa indang mga cellphone. Ang problema pag nagkaka-break up, so ngunyan, nyao na dyan so nagtatarakutan. Gano'n din matanggap kang lalaki. Bako lang lalaki, minsan babae. Actually, this is not limited sa lalaki. For mostly kaya, lalaki kayo ng ang perpetrator, Opo. ang babae, biktima. Na iluluwas ko ngayon sa mga hubak mong retrato, iluluwas ko ngayon sa mga video mong hiling ngayon so masiselang bahagi kang lawas mo kung dai mo ngayon sunodon ang gusto ko.
So, nagkakaigwa na dyan, nagpupuo na dyan sa mga blackmail, minsan dahil nagiginibo dyan ang biktima. So, sa ngunyan, by virtue of this law, ining Anti-Photo and Video Voyeurism Act of 2009, nagkaigwa na ngunyan kay basihan or kumbaga panlaban ining mga biktima para sa mga tawong nagigibo kang mga arog kaning mga patakot, nagpapakalat kaning mga patakot. Iyo. Istorya ta ka brother, actual case ini, although haloy nang natapos na nahandulan ko ini. So it was siguro mga 10 years ago na ini. Mag-illusion sinda. Mag-illusion Tapos subabaye, parang subabaye na brinikan su lalaki. Brinikan su lalaki. Tapos di may bago ng pag-ibig. Di matanggap kang lalaki. So sa indang sa mga intimate moments ninda, may mga picture talaga diba na hiling sumasiselang bahagi kang katawan kang babae. Sa dagit kang kang lalaki, gusto niyang raoton baga so ngani ngaya ipahiling duman sa bagong nobyo, na huyan ngayang nobya mo, na ako na ngayaan. Kung baga ngaya, pinagsawaan ko naan. So ngunyan, pinurwadan niya ito, sunobyo. Tapos, sa mga iba niyang mga kamidbid, pig-forwardan niya, private message. But still, sabi ka, ang batas ta dyan, that is distribution, that is illegal distribution. Anong purpose mo? Rauton sa dignidad kang tao. And that is the actual voyeurism, photo voyeurism na pigpe-penalize kang satong batas. No? Kaya siguro, saron taning mga prohibited acts na tigsasite digdi sa tigsasite digdi sa batas, para masabutan ta kung ano ining mga pinagbabawal na gibuhon digdi sa batas tini, kasi may mga parkaparusan ini, may priso ini. Na tayo brother kang section 4 prohibited acts. Malundag na kita digdi sa Section 4 prohibited act, it is hereby prohibited and declare unlawful for any person. Letter A, to take photo or video coverage of a person or group of person performing sexual act or any similar activity, or to capture an image of the private area of a person, such as the naked or undergarment, large genitals, public area, buttocks, or female breast without the consent of the person involved in under circumstances in which the person has have a reasonable expectation of privacy. Okay. Ining letter A, tigbabawal da ang pagkuakang retrato o pagkuaki video kang sarong tawo na nagpe-perform ki sexual act kay puan purper pag mga araw kay na gusto retratuhan so private parts, so naked or undergarment, so naka-bikini sa nabaga nga naka-underwear. Na or female breast na hiling so kang babaye, so dibdib kang babaye, so hiling na daing consent so babaye, so tigre-retratuhan, daing pahintulot, bawalan. Halimbawa nyaw ka sa ang common kay ni brother sa mga beach, kung nakaduman ka na sa Boracay, nakaduman na ako sa nakaduman naman kita sa Panglao Beach sa Bohol. Igwa duman brother na may beach duman, garuman duman Boracay, ang mga nagkakararigos duman, topless. Ang mga babae duman nakabikini pambabasa na sa taas ding suulot. Sa Jerry, may nahaling ko sa sarong leo ko ng bansa. Naked sila. Oo, so nudist. Pero dito, nudist beach. Bago talaga magduman. Sa inda kaya, iba man ang kultura. Allowed sa inda. Sa German, uso niyan, maski sa park, urubang plusan. Sa Tuya, dahil man pwede. Sa Tuya, dahil pa yan, dahil pa yan acceptable. Pero may mga lugar digdi sa Pilipinas, halimbawa, maski dyan sa Boracay, sa Panglao Beach, may mga nagkakararigos dyan, brother. Sabi nga ni mga gurang, hiling na ang kinaban. So, ang tigsasabi lang digdi sa batas na ini, iyan, freedom of expression in yan, especially may mga foreigner or may mga liberated man talagang mga babae na
Day sindang pakiaram sa ano. Pero maski arog na kaan, day mo an pwedeng kuahan kiretrato. Day mo sinda pwedeng kuan kiretrato, day mo pwedeng videoan kung day ka mo na magpaaram. Kasi yan ang inot na prohibited act digdi sa batas na ini. Magpaaram. Ano? Magpaaram kasi kung tumugot, magpa-picture, mag-posing pa, then so be it, ang hilingkan kang batas, gusto niyang expose ang lawas niya, gusto niyang ipahiling sa iba. Kaya bagay sa mga pelikula, may kontrata, ano po? Oh, may mga kontrata yan. Ano po? Oo. Ano? So, letter B, tabi, brother. To copy or reproduce or to cause to be copy or reproduce such photo or video or recording or successful act any similar activity with or without consideration. Iyan, so mga aliba ngaya, may mga ano man talaga kaya, may mga tigsasabi kitang mga adventurous na ano, especially sa satuyang mga kabataan, na ang sa indang mga tigigibong sa mga sexual activities, tigbibiridyo paninda, tigbibiridyo kay iba sa partner, with consent yan, ano, aram kang duwa, nagbibiridyo pa yan, nag-ano, pero maski arog na kaiyan, ni sisay man sa inda, dai pwedeng, daing authority na ipakalat yan. Opo. Dai na pwedeng ipakalat without the permission kang saro. Opo. So, dapat pareho silang mag-consent kung gusto nilang ipakalat yan, kung gusto nilang i-upload yan na maaraman kang ibang tao, ang sa indang ginibo that should be in private, consent, buhay na nindaan. Opo. Pero, ang tigre-required digde, they pwedeng i-reproduce, they pwedeng anuan. Halimbawa, kasubago sa tigtaramta, may model nga yan, naka-topless sa Boracay. Tuminugot magparitrato sa imo. Sabi niya, basta sa nangaya, for your eyes only. Ikaman, magayon sa pakakuamo, anong ginibo mo? Pinabakal mo sa magazine, in-upload mo sa Facebook, na daay niyang consent. Opo. That is violation of this Anti-Photo and Video Voyeurism Act. Okay? Letter C, brother. To sell or distribute or cause to be sold or distributed such photo or video of recording sexual act, whether it be original copy or reproduction thereof. Pinagkakitaan pa sa mga retrato, sa mga video, pinagkakitaan. So, may kaso kay ni ito, may kaso. So cellphone kang lalaki, igwang mga iskandal. Sabihin ta, may mga video sinda kang so illusion niya, mga containing ano, naraot sa cellphone, pina-repair sa sarong sa sarong cellphone repair shop. So, nag-repair man na ito, nagka-interest, nagkahiruling sa mga content, ang ginibo, kinurupya, tigpara copy ito, tapos, pinakalat, actually, tigpabakal pa ka ito eh. Tigpabakal pa kopya ka ito. Sa mga video. Oo. Ang problema lang kay ito, kang nangyari ito, dahil pa ining batas na ini. Kaya, nakason lang ito, dan news. Pero kung ngunyan, kapag nangyari ang mga arugan ngunyan, itong managibong ito, nag-repair na ito sa kang cellphone, tapos siyang nagpakalat kay ng mga video na pwede man dapat ipakalat without the permission kay itong tao, Opo. pwede siyang mapreso Opo. for violation of this voyeurism law. Opo. Okay? Yung letter D, To publish or broadcast or cause to be published or broadcast, whether it in print or broadcast media or show, exhibit the photo or video coverage or recording of such sexual act or any similar activity through VCD, DVD, internet, cellular phones, and other similar means of or device. pinakalat, in-upload sa YouTube, in-upload sa Facebook, so video, so retrato, yan, saro yan sa prohibited acts under this law. So, ang tigsasabi digde, any person who violate this provision shall be liable for photo or video voyeurism as defined herein. Nakulon baga kay ni brother na nangyari so mga iskandal, ang pinakasikat talaga si Hayden ko. Igwapa ini, so sa Itbulaga,
Sa UST ata ito, so sarong Oo. university. Garo updated ka sa mga iskandal. Hindi, sa balita yan. Balita lang. Pero so, iskandal dahil mo na-highlight sa video. Mabuot ka talagang Sinan tao. ko ito kay ano, tig-encourage ko yun, sabi ko. Sinan ko, gusto abot niya na, dahil madisganar sa buhay. Tigpayuhan mo man. Unsolicited advice. Word of God, wala. Unsolicited advice. Actually, ako may mga midbid man ako kan. May na-encounter naman ako kan. Kamidbid ko na nag-ano sa ko kay ito, naghagad ki ano man, legal assistance. Kasi ang problema kay ito, ano siya, may kuminalat na skandal, nagkataon, mag-graduate sa college. Na ano sa eskwelahan. Kamundoon na, no? Oo, tapos may ano pa diba na di siya makakagraduate. Di siya papagraduate kang eskwelahan. So, to make the long story short, nakagraduate man girare siya. Actually, nag-provide kita diit man na assistance duman na i-explain sa authority. So, nature ka ito. Tapos, kung nangyari ang nagkalat na without her consent, actually, biktima siya duman. Kung baga, nata siya ipipenalize. Na biktima lang siya kaining photo boy. Actually, that's video voyeurism. Na sabi ko kay ito sa school officials, nata niya ako hindi ipipenalize so biktima. In the first place, ang video na ini nangyari 5 years ago. Siguro kung ano man ang kay ito, may nagpaluwas, kuminalat, nag-viral ito brother so video ito, tapos nakaabot ito sa kang eskwelahan, as in nagkaigo ki problema so nagkaigo so garo may na day siya pag-graduaton nya ko unfair man sa biktima. This happened 5 years ago, day pa siyang kamuwang-muwang, siya ang naging biktima digdi, nata siyang ipe-penalize. Opo. So makahirap digdang mga biktima kaining photo voyeurism. Siguro po sa mga nagdadangog ta especially sa mga kabataan, dahil na ka kung baga sabi nga maski gura kamo ka-liberated, dahil na unyan pag nahiling ka sa mga TikTok baga sa mga nagsasariyaw sayo na hiling ng kinaban, hiling ng tapos pag tigpipirestahan, tapos kaya minsan ang technology madali na minsan nagkaka-edit yan, Tapos mareklamo na tigbabastos. po. So, bako pa sa data yan tigtataraman na dai ka mo magpara kung sa ngayon mga revealing revealing outfit, etc. Kaya lang iyan man na kumbaga ingat-ingat man kasi because of our technology madali unang mga arog kay ni. Ang problema pa kini brother sa Anti-Photo and Video Voyeurism Act, dipisilon ma-identify kung sinsay ang nagpakalat. Dahil ligi sa mga fake accounts na ini, makreate lang ki mga fake accounts, iba man ang pangaran, iyon ang mapakalat. So paano mo yun kakasuhan? Opo. Kung paano mo yan sususugon, papanaguton, kung ang account na yan, araw kay to ki Bikoy, si Bikoy, marang natunton. Pero sa mga ibang mga fake accounts, dipisilo niyan pagtutunton. Kaya nganing kung baga, ang pinaka-safe digdi, dahil na pag-video, okay, dahil na mag-ibok yung mga kan. Po. Ito, so, yan? So, respect so dapat sa kasal. Respeto nasa lambang park na yan. Oo, tapos respeto man sa sadire. Sa sadiri, opo. Oo, nganing dahil na maano sa mga arog kay ni malaag sa arog kay ni mga alanganin. Ang iba kaya pambog na masana kaya. Oo, may nagsusuicide digday. Opo, siyempre sa kasusupgan. Sa kasusupgan. Opo. Oo, halimbawa ngayon nag-viral so sa indang sex scandal, sex video. Dakol na kayong mga nag-suicide na mga na dahil sa matitinding kasusupgan na kinos kayong unauthorized distribution kayong mga retrato as in mga video na naglalaman kayong mga arog na mga sexual action and other similar activities. Okay? Ini brother, pag napatunayan na nagkasala digdi, huyan ang penalty section 5. Igwa ka dyan? Opo. Section 5, makibasa daw tabi.
So the penalties, the imprisonment of less than 3 years but not more than 7 years, and fine not less than 100,000 pesos but not more than 500,000 pesos, or both at the discretion of the court, shall be imposed upon any person found guilty of violating Section 4 of this Act. Sumapapatunayan na nagkasala kang pag-violate kay ning Anti-Photo and Video Voyeurism Act of 2009, pwedeng mapreso sa loob kay 3 taon hanggang 7 taon. Asin, pwedeng pagmultahon ki amount of 100,000 pesos but not more than 500,000 pesos or both. Pwedeng multa sana, pwedeng kulong, pwedeng may multa na, may kulong pa. Arog kaan kagabat ang penalty imposable sa mga napatunayan na guilty sa mga prohibited acts na ini. So, kung halimbawa, ang may kagibo kay ni brother, juridical person, halimbawa, korporasyon, pwede yan tanggalan pwede yan tanggalan ki lisensya. So mga officer na nag-ano kayan, pwede iyong makukulong. Iya po. Kung halimbawa public officer, halimbawa government employee, pwede siyang makasuhan ki administratibo. Opo, duman po sa Code of Conduct of Ethics for Public Official and Employee. That Under is Section unethical ang mga araw kaning gibo sa mga public employees Opo. and officials. Pwede silang mahari sa trabaho, administrative case, pwede pang makulong. Kung halimbawa ang may kagibo naman kay ni foreigner, ipapa-deportan. Opo. Ang category kan he or she will be considered as unwanted alien. Dahil ka digdi welcome sa Pilipinas, lumayas ka. So, yan yung So, ining mga picture na ining mga picture, ining mga video, strictly confidential. Dahil dapat iluwas, dahil dapat pwedeng gamitin na ebidensya, unless of course, syempre, alam mo, kay puwan mong idepensa ang sadiri mo, iyon na sana yan ang rason para mapatunayan na bako kang guilty. Kay puwan, may mga instances man na pwede mo yan iluwas, pero bibihira. Yan, no? So, yan yung first part ng kang discussion ta. It's more on digdi sa photo and video voyeurism. So, sana po sa tuwing paradangog natawan ng taman ki diit na kaaraman para digdi sa batas tayo as in a fair warning. We are also given fair warning sa mga mahilig mag-video, mahilig mag-picture kang sa indang mga private parts, kang sa indang mga sexual activities. Opo. Na may mga potential may mga possibilities na pwede yan mapaduman sa maling kamot. Opo. As in, kapag nagkalat yan, reputasyon nindo ang nakasalalay, ang dignidad din ang nakasalalay. Pamilya, bako lang pati kamo, pati pamilya. Opo. So, kasusupkanan kang pamilya. Kaya, kung pakihurun ta na lang, nakaan. Dahil na dapat. Nakaan. Na sa nanggiribuhon palan? Mga pa man ang mga alangan na purpan, iyan. Mag-aralan na sa nakitultol, Mag-aralan na sa nakitultol, magtarabahang tultol. Sabi ba, ito hindi ang bisa pag-eskwela. Yan, So, dahil makatabang, sit aside. Magkasindo sa buwan. Dahil nakanta yan, mga unnecessary risk yan, Dahil mo man kay puwan na i-expose ang sadiri mo sa mga arogan na mga sitwasyon. Kasi bako ka lang ang apektado, pati pamilya nindo. No? Opo. So, ikaw brother, dahil ka magibo-gibo kaan. Dahil ka man mahilig mag-video. Sa akin, dahil ka pala ngaling cellphone. Iyo, pag nakakakita kayo, bakalan ta ka cellphone. Dipisilong kang kontakon. So, digdi kita sa ikaduang batas na sa tuyang tutukaron mo niyan. Ining Republic Act 11313 o yung tig-apod na Safe Spaces Act of 2018. Makibasa tabi brother kang so complete title kayan. Republic Act number 11313. An act defining gender-based sexual harassment in a state
public spaces, online, workplaces, in educational or training, institution providing protective measures, and prescribing penalties therefore. Be it enacted by the Senate and House of Representatives of the Philippines Congress assembled. Section 1, short title, this act shall be known as the Safe Space Act. Okay, okay na. Okay. An act defining gender-based sexual harassment in street. Sa tinampo, ining Safe Spaces Act, ining krimen na ini, pwede ni makumitar sa mga tinampo. Sa mga public spaces, ang public spaces pwede yan sa mall, pwede yan sa hospital, pwede sa mga train station, online workplace, online, pwedeng makumitar ini online Sa laptop. sa mga social media, sa mga using internet based workplace, pwede na mangyari sa tigtatrabahuan Opo. and even educational or training institution. Ining mga krimen na ini na sa tuyang ididiskutar, pwede ining mangyari maski sa loob kang eskwelahan. No? So, ini ang gender-based street and public spaces. Ining mga krimen na ini, gender-based, pag sinabi brother na ang sarong kaso gender-based, garaigwa kang dagit or parang unreasonable hatred sa sarong because of the gender. Halimbawa, may mga taong daragiton sa lalaki. Makahiling lang kilalaki, grabe ng pagiling niya sa lalaki, siguro past experience. May mga tao man nadaragiton sa babae, sa mga woman hater. Tapos sa Ang puro permi na nabibiktima digdi sa mga gender-based crime, sa mga member kang LGBT, Opo. LGBTQA. Opo. May mga taong daragiton sa mga bakla. may nabalita. May mga taong daragiton sa tomboy. Opo. Ano man ang kinadagitan nindo diyan? Dahil man natigigibo. Kaya nganing maproteksyonan man sinda ining mga gender-based violence na tig-apod ta. May mga batas, may batas ining Safe Spaces Act na ginibo ini, pinasa ini because kay puwan nahiling kang sa tuyang mga mga legislator na kaipuan talaga proteksyonan, especially ining mga usually women and LGBTQA sector na nang nakakaranas ki mga Pang-abuso. pang-aabuso digdi sa mga tigtapuntang public places. So ining Article 1, gender-based street and public spaces, yung sexual harassment. Opo. Section 4, makibasa brother. Section 4, gender-based street in public spaces sexual harassment. The crimes of gender-based street in public spaces sexual harassment are committed through any unwanted and uninvited sexual action or remarks against any person regardless of the motive of the committing such action or remarks. Okay. So, ini na ang tig-apod na gender-based street and public places sexual harassment. So, mga sexual harassment ini nangyayari sa tinampo, nangyayari sa mga public places. Ini so tig-apod na nakocommit ini through any unwanted and uninvited sexual action. So, kung baga, so mga nagpapamati, so, sabi nga ni mga gurang, so, minsan pag nagiling, garo nga, so, ang hiling, garo ng huba. Diba? So, garo mga malainon, so, nag-agi sa babae, dahil manatigigibo, tigparahiling, tapos nagliliwoy-liwoy, so lalaki, tapos nagluluwas pa ang dila, tapos nagigibok yung mga parang action na parang tigpapahiling sa iyang sexual desire duman sa nag-agi. That is sexual harassment. So, maski daing tinaram, maski daing ginibo, so mga body language, so mga rolling of the eyes, so mga paghiling, mga pwede yan, inaapod na yan na sexual harassment in these streets and public places. So, uninvited sexual action and remarks against any person. Remarks, mga nagpapadangog. May nag-aging magayon na babae. Nga, miss, pwede ka dyan nabanggi.
Mga araw ka na mga ano, Kaluwag. mga kalwag, mga pakuro kalwag, pero so kalwag na may mali siya. May nag-agi ngayang member kang LGBT. Ngaya, ano ngaya, may nag-agi, boy, ano ngaya, maispadahan kita. Hanggang mga araw ka na mga pambabastos sa street. That is covered with this law. Mga pambabastos yan, ang apod kaan, sexual harassment in streets. Okay? So, diretso tabi, ining gender-based street and public spaces sexual harassment includes. Number 1, catcalling. Ano yan na catcalling? Ang catcalling, inyong mga sexual harassment in street, saro-saron ta, nganing masabutan kang paradangog ta, nganing maging aware man sinda, sakaling tigigibo ninda ini, pundo na. Opo. So mga nabibiktima man kay ini, nganing araman nindo na igwang batas na nagtataok protection sa indo na nagpe-penalize. Number 1, catcalling. Ano yung catcalling? So pag sutsot, nag-agi ka niya. Psst, psst. Aragaan. Alam, makairitawan ba gayan? Kada na sa napag-agi mo, susut-sutan ka. Ano ka? Ikos? Ano ka ayam? Makauwi man ba gana na? Ikaw man sa na brother, urual daw, mag-agi ka dyan sa indo sa Santa Cruz. Kada maagi ka ngayon duman sa may tulay, susut-sutan ka. Makapiko nun bagaan. O kaya ngaya, lalong-lalo na kung babae or member kang LGBT, kada na sa napag-agi susurot-sutan, maray sa na kung sarang nagsusot-sot, kung dakol, ang iba kan tigara po yan, tidurog-dog kitubig. So, ining catcalling na ini, saro da ini sa tig-apod na gender-based street and public space sexual harassment. Anong ikaduwa tabi, brother? Wolf whistling. Wolf whistling. Nagtagoy. Tinaguyan sa babae, so may nag-agi ba ganyan siksiyon nga. Sige na. Hindi ako tatawag-tagoy. Sige. Pag nagtagoy ka, brother, hindi ka magtagoy-tagoy sa alam, may nagtagoy, babae, LGBT, kung lalaki yan, nabungag katulos. Pero kung babae, kung member kang LGBT, that is considered sexual harassment. Parang nga attorney ngaya o kuro kalwag man sana. Bako yan kuro kalwag kasi may batas na nagbabawal kaan. Kung makalwag ka man sana iba na sana. So dahil ka so dahil ka magka-problema sa batas. Kasi ang pagtagoy-tagoy naan, magtagoy ka na sana kung halimbawa ngaya usually baga pag nagtatagoy pag maalingahuton, nag-upload ka kiparos, matagoy pero kung matagoy ka ngaya directed to a specific person, that is considered as sexual harassment. Usually baga mataragoy wit-wiw, sexy. Kaya ito din problema araw ka nang nangyayari, kaya lang may batas kita ngunyan ining Safe Spaces Act, tigsasabi kang batas na ini, that is sexual harassment. So, mga mahilig magparatagoy dyan, dahil na muna ka magparatagoy-tagoy. Magtagoy na sana kung dahing tawo. Ang makaulo kong brother, kung dahing katawo-tawo, may nadawag kang tagoy. Pagdulag ka na kaan. Hey, masunod. Unwanted invitation. Unwanted invitation. Dahil mantika sige na sanang kada maagi ngayon, may natitipuan. Ngayon, miss, agdon ta kang yung date, mag-inom lamang nga kita kikape. Dahil ka man inintindi. Sige mong sunod-sunod nga, miss, para ngay makape. Makairitaon iyan. Ibig sabihin, dahil nagre-reply sa emo, habo. Dahil napagpiriton. Ngayon, sir, lamang kita, mag-shot ngaya ma-shot lamang kita kisarong San Miglite. Ka man inintindi, ihabo. Tigpara kulit mo. Kung malibungan ang payukaan, pwede ka kan bungagon. Iya po. Kung halimbawa, dahil niya kaya, medyo ngaya pwede ka kan kasuhan. Yan ba po nang iriwal kaya? That is sexual harassment. Mga unwanted invitations. Sunod, Ito, misogynistic. misogynistic. Ining misogynistic na ini, sugaro, pagtaram na po gardagiton sa babae. Ang hiling sa babae, garo babaon. Halimbawa nga, parang nga babae ka, ang dapat nga sa mga babae, sarong sana,
nata ka nga nagtatrabaho pa digdi uli daw mga araw kan. So there is that strong desire again, a strong hatred for women, especially nangyayari ini sa mga educational institutions saka sa mga workplace. Nagaro ang pagiling sa mga kababaihan inferior, mas hababa kaysa sa mga lalaki. Ano na nataman ngayon ang nataman ngayon ta iyong linaag dyan sa pwesto para ngaya babae iyan. Ano man yung maginibukang babae, that is misogynistic utterance. At pinagbabawal ini. Ang mga arog kayong mga reaction towards sa babae na garo gustong ipahiling na mas inferior ang babae kaysa sa lalaki. Kriminaan sa satuyang batas. Kaya di kita di kita manlait sa mga babae. Sabi kung ang kaya ng lalaki, kaya rin naman ng mga babae. Nakulo na ba kitang babae may naging presidente na? May vice president, di ba? May mga general ng babae. Alos gabos naman na tangon yan, may naman. Nag-excel na sinda. Nag-excel ng babae. Ika brother, ano man ang mo diyan, ano man ang opinion mo diyan sa equality kang babae as ng lalaki? Respect, pantay na po yan. Pantay na karapatan, pantay na oportunidad. Kung lalaki yung mas babae. Kung anong oportunidad na tigtato sa lalaki, dapat igwaman sa babae as in even so member kang LGBTQA. Pero sa mga weaknesses kaya, dapat magkasinabutan na lang. Ano lang po yung importante. Tas ang yan baga, especially sa world ranking, sa mga world ranking, sa mga gender equality, saro ang Pilipinas sa may pinakamagayon na gender equality pag-abot sa opportunity sa workplace. Unlike sa ibang lugar, igwapang mga nation brother na hababaon panghiling sa babae, na pag babae ka, di ka pwedeng mag-drive ki auto. Pag babae ka, di ka pwedeng magboto. Dapat nga ang babae sa harungsan na, ang role mo lang mag-aki, mag-ataman ki aki, magpadakula, di ka pwedeng mag-eskwela. Sa Afghanistan, araw kaan. Sa Afghanistan, ang mga babae duman, di pwedeng mag-eskwela. Sa Saudi Arabia, ang babae, di pwedeng mag-drive ki auto. So, kaya nga maswerte man kita digdi sa Pilipinas, kasi maski puro pa paano, halos pantay na ang karapatan na tigtatao sa mga karapatan sa kaoportunidad na tigtatao sa mga babae. Kaya, may batas kita digdi na ang sarong pawo na nagpapahiling kigaro sobrang dagit sa babae na daing masabutan, pakulang ini woman hater. Kasi kung woman hater, siguro may experience yan na binayaan ka ito, kinaliwa, nagkaigaw kidagit ka babae. For as long as day siya nagpaparareact na, kumbaga, gabus na sa ng taramon, garuday ng kwentang ang kababaihan, that is misogynistic utterances. Ang apod kan sa digdi sa Safe Space Act, that is sexual harassment. Harassment iyan, brother. Iyan sunod. Transphobic. Irrational fear or hatred against the transgender. Ano yung mga transgender? Ang transgender, iniso lalaki, pero ang preference niya, gusto niya maging babae. Ang iba nga, minapapalit kang sexual ninda organ. So mga minapa-transplant. Kasi, acceptable naman yan ngunyan sa society na igwa kitang LGBTQA, may mga transgender, may mga bisexual, may asexual, may queer, dakulon. Actually, libong na ako kung kasi may LGBTQA+. So, bako lang yan na igwapang mga iba-ibang klase kang tig-apod yan na sexual preference. Kaya nga igwang proposal, brother, na batas na dapat sa birth certificate nakalagay bagad man sex, ang nakalag lang M or F, male or female. May tig-propose ngunyan na batas sa Kongreso, i-blanko sa nadango na ito. Ganing pag dakula kang aki, siya ang mapili kung anong gender niya. Halimbawa, kung siya, lesbian, ilag niya L. Kung halimbawa, queer, ilag niya Q. Siya ang madis na
siya nang ma-determine kung ano ang sa iyang sexual orientation. Grabe, ano? May batas, so minsan ngunya nasa shock pa kita kasi bago pa yan, Bago. pero sa ibang nasyon iguana kaan. Iguana kaan. Ikaw brother. Kung anon mo talaga doon. Tayo talaga mapapwede. Tay ka pastor. Tayo talaga aram ko. mapapwede ang ano eh. Kasi, both male and female lang talaga. Kaya, pero, Pag mag-aaral kayo ni brother ng mga hururun, silong kaya, pag sinabi mong abnormal kaya, baka nag-judge ka na. Sayang ka mahal. Pero kamo tigrespetuhan mo, ang mga LGBT, respetuhan ni kamo. Pero dapat maging malinaw sa tuya, naning maray man ang ano. ang pinakano kayo ni basta mararayan sana basta day ka nakakaraot ki kapwa mo ki walang problema ako personally wala akong problema sa mga sexual orientation kasi dako lang kitang kamidbid ako lang kitang mga nagi akong mga eskwela mga na member kang LGBTQA and walang problema, they are productive, they are asset kang community so although iba kita kipaniniwala but still we have to respect that. Opo. No, although may mga sabi nga ni gustong next level na may mga nagpo-propose na isa batas na ini. Magkaigo ki batas like arrogant ka na proposal na iblanko ang birth certificate. so far proposal pa man lang yan, dahil pa yan nagigibong batas. Opo. So ining transphobic sugar dagiton sa mga transgender dahil man tig-ano. Nangyari ba kayo na so rumdum mo kayo to so ginadan si Jennifer Laude garba dagiton sa transgender ang ginibo kayo to ginadan baga si Jennifer Laude kang naaraman ni si Pemberton ito ginadan baga si Laude kasi parang may deep hatred siya sa mga transgender pag mga araw kayo ng na dahil man dahil man gardagiton sa mga transgender. Kaya naglos dumanggar na may prod na loko man so lalaki. Naloko, hanggang na babae. Nag-expect sa babae, kaya siguro arga nangyari. Kaya, pero sa batas tangon yan, dahil ka dapat dahil pwedeng magpaluwas ki mga remarks, mga nga yan, na grabing dagit mo sa transgender, dahil ka matigaano. Iya po. Ang apod kan transphobic Opo. and according to our law that is called sexual harassment. Opo. So sunod homophobic and sexist slurs. ining mga homophobic na ini ang homophobia is gay dagiton sa bakla mantigano siguro nasa pawan dahil man ang problema sa bakla dahil man ang problema sa mga gay sa lesbian na for as long as they are kumbaga asset kang community nagtatabang sa komunidad nagtatabang sa pamilya ano ngunyan kung bakla o lesbian may mga tao pa rin na dagiton sa pag nakailing ki bakla actually brother iwa ko digding may nabasa ako digding kasuhapon lang sabi digdi dinesisyon na ini so judge nagkaigwa sa akin mga homophobic slant so mga sabi niya so pagkabading lesbian ayaw ng Diyos niyan anong nangyari sa iya ini pong judge na ini Anong nangyari? na homophobic slurs against the litigant nahiling niya kamo nga mga bakla ngayon mga arog ka ini kaya ngayon nagkakaigwana sa nangyaykin mga dilubyo ngayon ding baksyang kung ano-ano dahil nga sa Indo so garo ginibon niyang rason so existence kaining LGBT na kaya da kita tigpe-penalize da kang Diyos etc dahil da sa mga arog kaining tao so ngunyan kinasuhan siya ka ito tagarbaga na insulto sa pagkatawo pamili nga bakla ako o bako na ako aki kang Diyos nasuspindi sa judge nasuspindi pinamulta pa ki 50,000 kasi sabi kang Supreme Court sabi niya ining mga classic statement na ini offensive, distasteful and inexcusable na dapat ang court daw in the conduct of judicial proceeding type 1 they mag-discriminate by reason of gender, sexual orientation directed against any person. May
pa, kumbaga kung iyan ang sexual orientation, be it. Ako may mga kamidbid akong tawo na mga homophobic, nga daragiton sa bakla. Tig-arano ka mo. Dahil mga kamo nakakatabang man yan sa community ta. So, anong problema? Kasi nga mga durat-duraton, sabi yung tangaya kasi very showy sinda, pero maski ba kung bakla, may mga duraton man, may mga lalaki nga yung durat. Yung lalaking duraton, So, concern nga nagurang, isa pag dinurat. So, ang araw ka na strong fear or dislike to gay people, na dahil ang sabi kang batas kan, sexual harassment Yun pa. So, ngunyan, sa mga nagdadawag ng member kang LGBTQA, uni po ang batas na po talaga kay ni, ang saro sa talaga kay ni, purpose is tawanan kamo ki karapatan. Tawanan kamo ki para magkaigo kamong safe space na pag naglalakad kamo, kampante kamo na huyan na day kamo babastuson, day kamo pag-urulukan, degrading kasi igo kamong protection sa batas. So, iyan na sexiest islar, derogatory remark to member of given gender, sex or sexual orientation. So mga muda kaya iho di pato. Ikangaya sa mga PUTA na mga word. Oragong ka. Dahil pag mo daw ng ina ko, bako PUTA ang ina ko. Ang mga That is sexiest remarks. Ang mga LGBT, may sadiring language. Iyon man ang problema. Dahil masabutan. Gusto language sinetch-itech. Sabi ko, mga? May kanya-kanya man sindang kumbaga, for purpose of their belonging. Bagay, Maski man baga, mga magkabarakada, nakikreate ka mo kisadirin nindong taraman, ang apod kang jargon. Jargon. Nakamo lang ang nakakasabot, na nanganing, maski magrelibakan ka mo, tigilibak na nindo sa kataning nindo, ulo kun pa. Sindi lang nagkakaintindihan. Garo mo kami brother, may mga best friend ko kang college, kroloson kami, may mga hururon kami na kami lang ang nakakasabot. Halimbawa ngaya, mabukas ki sardinas. Sa iba, makadaw kaan, normalon an, pero sa may meaning an. Halimbawa ngaya, pangyari sa ginubatan. Pag tinarami na, pangyari sa ginubatan, may meaning an sa mong magkabarkada, pero sa iba, kung makadaw-an, ano man yung nangyari sa ginubatan? Arag man kan siguro ang apod kan, mga jargon na sinda-sindang nakakaintindi. Sinda-sindang nakakaintindi ka na para din sa sense of belongingness. Ang iba ba nga sa mga, tigbabaraligtad, si Isko Moreno nga, Yorme. Di ba? Ngaya, etneb. Ano pa yan? Tompats. Lode. Petmalo. So, ang apod kan, jargon. So, eto yung mga sexist islar na garo ang SOB, son of blah blah blah, kung ano-ano. That is sexual harassment. Masunod tabi. Persistent uninvited comments, gesture on a person appearance. Iyan, makuliton magparakomento sa itsura kang sarong tawo. Nahiling ng mataba po dun pataba. Nahiling na. Uy, nga kada na sa uragon nga si taba, nag-agi na naman. Makairitahon ba gayan? Huwi na naman nga si Unano. Diba? Kaya nga ko niyan, tigbabawal ang bansag. Gari bullying na din. Bullying na yan, pero kung ang tig-directed mo yan sa sarong tawo, ang apod na kaan, sexual harassment in the street. Kada naman sa na mag-agi, tataraban ka, uwi na naman nag-agi na naman yung supango. Aram ng plat ang dungo, tataraban ka pang pango. So, malayanan ba ganyan so, makanusong kan kung wala naman sana si Bangog. May mga bansag baga attorney na bansag kaya okay ang bansag kasi dahil pang batas, di ba? Kami nga kahito ang apod sa muya lapgap. Wala nga sa akin ni lapgap. Yun nga ang lolo mi si Gasay. Sa Indo kahito brother, anong apod sa Indo? Si hermano, tigapod si Jordan. Jordan, doon ako man ang bansag.
alyasanan, alias. Ang mga bansag, so mga garbaga makanuson, halimbawa nga apod sa imo nga si Ranggis, si Pedrong Putok, si Pedrong Putok, nga si Taba, si si Kalansay. Mga arog kan, kung puro permina sana, natig-aapod ka kang arog ka ini, that is sexual harassment in public street. No? Pwede mo yan kasuhan. Kaya nga, may nabasa ako kaning post. Sabi ka yung mataba nga ako, sige nga, mother display ako, nga magkakwarta. Kasi pag inapod siyang taba, nairita siya, pwede niyang kasuhan ito. No? Kaya ito, okay mga bansag, kasi acceptable yan sa to. Ngunyan, dahil na pwede magbansag, kaya bagang ang arapudan ngunyan, dahil na ngunyan, maski sa to, sa malilipot ba kayo ito? Pagbiso, ang apod, lago. Kung bako lago, laya. Ngunyan, apod nga, ang akin, minsan, dahil sa mga sensitivity issues ng ngunyan, parang apod ng mga emotional intelligence kang sarong aki, nagkakaigong ngunyan ki parang degradation degradation kang huyan na so sa iyang so kaya na pagdakula kang aki. Nagkakaano yan? Pero masalan brother sa eskwelahan, apodon ka kang maestra mo, ika ngaya patalon ka, pwedeng makasuhan itong kada nasa namahiling kang pagtipa po apodon tangay so pinakapatal sa klase. Itong maestrang ito, pwede itong kasuhan. Degradation po. Degradation yan. That is violation of the Safe Space Act. No? So, uli pa, sunod. Relentless request for personal details. Makuliton. Oral doon na sila pag mahagi ka, mahagad kang cellphone number mo. Mahagad kung taga-sain ka. Tigapot kung anong pangaran mo ngayon. Miss, pwedeng makuha ang number mo. Dahil tig-intindi. Pagkaganyaon na naman, makuliton. Ang apod kang batas ta, sexual harassment. Miss taga-sain ka. Miss ngaya, anong pangaran mo? Miss, makauya man ang mga araw kan. Bako lang babae, maski lalaki. Ika nga brother ngayat, apodin ka, pugi. Pwede nga makuha ang number mo. Mairita ka na sa nasiging apod na pugi. Tara si brother. Nahaling lang yung pugi. Apo din pang pugi. So, ini sa mga relentless request for personal detail. Kaya hindi nagsisimbag, tahabo. Dahil napagpiriton. So, masunod tabi. Statement of sexual comments and suggestion. Statement of sexual comments and suggestion. Siksihon nga yan. Ang kurbada ngayon kang garong nga Coca-Cola. Pag ito, kung mga arog ka na remarks directed against a specific person, directed towards a specific person, sexual harassment Dai ka pwede pinagbabawalan kita kang batas na ini na ki mga sexual comment, directed against sa sarong tao. Aragon nga si Made nag-agi. Garo man sa nga daragang ngaya with you. Tapos ka extra ko ito sa school 1999 sa Francisco. Kaya man word na sexy nga sa dictionary lingay nindo. When you say nga sexy, you have intention to the woman ngaya. You desire nga ngaya. May desire ka para may hidden desire. May hidden desire sa woman. So, ko na si ma'am na dischyoso tagapawa. Aragon ka naroon dumano pang mga maestra mo. So, araw kayo ng statement of sexual comments and suggestion. Ano daw ngayon madi kung bagong garong ngaya ma'am haloy ka na ngayong tigang, mga araw ka ng mga statements, that is sexual harassment. Anong pakiaramo kaan? That is pambabastos, sexual harassment on streets and public places. Okay, sunod tabi. Public number 10 na kita di. Public masturbation, flashing or private parts. Nagpahiling kang ari sa So ang apod ken exhibitionist, naglalakaw-lakaw tamili may mga magayon-gayon na mga babae, mga member kang LGBT na pinahiling sa iya, nag-public masturbation pa, kabaglaan naan.
Pwede yan arestohon, pwede yan anuhon, that is considered as gender-based street sexual harassment. Harassment yan, sabi kang sa mga nakailing, pasalyon mo nga, haguna mo nga, dakula. Pailing-hiling lang ngaya. Pailing-hiling naman nga, at nga, sa dayuton man. Pisipis nga yan. Pisipis. Yeah. So that's sexual harassment. Okay. Sumasunod. Grouping or any advances, whether verbal or physical. Ining grouping na ini, ang sa Bicol kay ni, so nang hipo. So, alimbawa, kataning mo nga sa bus, nag-agi sa street, kinaputan sa lubot. Acts of lasciviousness. Acts of lasciviousness actually pwedeng ikaso kay ni, pero especially ini, pwede pang kasuhan kay ining sexual harassment on the street. Para naglalakaw-lakaw sa bahay, kinaputan sa kamot, nakipag-holding hands, habo man kang babae, dahil man na consent, o kay inakbayan, that is sexual harassment on street. So, kaya ang mga araw kayo, any form of sexual harassment typically consists of physical touching of inappropriate area of another person without their consent. Nang kakap-kap, bako ka man nga pulis na, taka mga kap, bako ka man security guard, officer. Sexual harassment an. Paano nga kung ang nangapkap ngaya, maski security officer yan, may mga area na allowed lang ang body frisking, so pangapkap. Dahil ka pwedeng magkapkap sa mga tig-apuntang private parts. Lalaki, pag babae. Tapos, pag lalaki ang security guard, ang makapkap siya sa lalaki man, dahil pwedeng babae ang makapkap, lalaking security guard. That is a form of sexual harassment. So, sa mga nagdadaw po sa tuyang ngunyan, sana may naukudan po kamo ngunyan sa tuyang tigdi-discuss. Kasi, usually nangyayari ini, brother. Pero may dakulong kaining nabibiktima, and they sin the aware na inipalan form of sexual harassment na, as in, may karampatang ining kaparusahan. May kulong ini, brother. Criminal offense ini. Okay? So, last, any advances, whether verbal or physical, that is unwanted and has threatened one's sense of personal space and physical safety. Gabos na klaseng hero, whether verbal or physical, na natitreaten sa one's personal space. So, dahil ka nakakabuelo sa tinampo, naglalakaw ka, pero perminyaon sa kataning mo, dahil mga tigigibo, dahil mga tigtataram, malako, mahiwason man sa tinampo, gusto na agad puro permi, kataning mo, paglakaw. O kaya, nyaan puro permi sa likudan mo, sa may lubutan mo, naglalakaw. That is violation of this law, Safe Spaces Act. Ang tigsasabi kang batas na ini, dapat digdi sa mga street, sa public places, dapat komportable kitang maglakaw, maglakaw-lakaw na daing threat sa satuyang mga paghiro-iro. Na minsan mahiwason man ang tinampo, nagkukurumpol sa imo. Nga ika-brother nga naglalakaw-lakaw ka. May mga babae na niyan duman, may waso sa tinampo niya raon duman sa iyo, nagsasarabay nga. Gufo, kakaya gayon, may taramong gawin. Bad words o gawin. Bad words. Kung nga ang ngayon naman ka. Piot na nga, kung sa ilang piot, duman ka pamasok-sok. Mahiwason man sa ng tinampo. Iyo, that is violation of Safe Space Act. Okay? So, ining mga krimen pwede nang mangyari sa tinampo, sa sidewalk, sa park, sa mga open spaces. Malls, public restroom. Pwede sa internet shop, public market. Transportation terminal, public utility vehicle. Maski sa bus, maski sa auto. Halimbawa nga, brother, jeep. Dahil kalaog-laog. Subabaye, nakatukaw, duman nga sa may harani sa driver, tangani nga, pagaw-gaw, madali. May suminakat na lalaki, may wason man. Dahil man na ibang pasahero, tuminaning pa duman sa babae, tigsususuan pa sa babae. That is sexual harassment. Kasi may wason sa space, kaya nga ang batas na tig-apod na Safe Space Act. Tawanan mo ki espasyo sa tawo.
Dahil ka magpara dukot-dukot kung daeman kung habu man. No? Na natangay ni mahiwason man nga so May ano kaan, so later tibaga garite, te, thoughts, emotion, action. Your thinking, your thoughts will impact your action and emotion. Nagpupon ka boss baga sa idea, sa Kaya- thought. Kasi ba nga, tig ano ko, sabi ko, mga magay ng babae, ilingon mo ako ini. Mga magay ng sindi ako, kung hilingon mo, makabado. Pero ya, kung isipan mo na sa kay Dendata, marot ng is, dumanag punso, marot sa isip mo. Yan baga sa mga gender-based violence sa mga ang minsan tigbabasol, malaman kaya ngayon ang mga babae ngayon harali po to yun magsuulot. Malaman kaya ngayon ang mga babae ngayon dahil man nga bako yan sa tigsuulot, nasa utak yan kang nagigibo kang krimen. Sabi nga, kaya nasa na nga nagkaka-rape nga ang mga babae, nasulot nga harali po to yun, ang hirilingo na nga ang hirilingo na nga ang kinaban. Kaya nasa na sala ang sabi kang it was proven time and tested na to na kaya may rape dahil may rapist. Manatang may mga madre na ranuhon ngaya ang sa indang bado talagang sulawas, may mga nare-rape. May mga nakasulutan na formal attire, mga naka-executive nare-rape. Bako yan sa bado, it's still in the mind kasi kung talagang dahil ka man na intention, wala man yan. No? So kay to sabi ko sa imo brother sa duman kayo to sa Panglao Beach, duman sa Bohol, duman kami kayo nag-stay sa may saro kaming meeting kayo to, duman kami nag-stay sa Panglao Beach. Lakaw-lakaw kami sa beach, duman sa shore. Mga naka-topless, mga foreigner, So kung halimbawa o kung medyo ka talaga sabi nga ni kang perverted mind ka, malamang kung nang maisip mo duman kasi nagsasunbathing brother. Nagsasunbathing sa mga topless hirilingon mo na kung halimbawa kung ang isip mo duman kadustaan, talagang makakaisip ka duman. Kaya lang normal na ito sa lugar na ito. Actually, medyo exclusive place kaya ito. Medyo exclusive place. Kadaklan na duman sa mga locals duman dahil nagigiribo. Mostly mga foreigners. Mostly mga foreigners kitong nagigibo. Sabi nga kang so pag-iriba ko duman, sana nga every time tayo mag-meeting dito na. So, araw ka ng so ang safe space ak na tig-apod, pabayaan mo makabelo sa mga public places. Dahil mo paglimitar ang hiroon kang sarong tawo. May kalayaan po. May kalayaan na safe siya, ding barastusan. Opo. So, Section 5, gender-based, sige. Gender-based sexual harassment in restaurant, in cafes, bars, in club, resort, water parks, hotels, and casinos, cinemas, mall, building, and other privately owned places. Open to public, restaurant, bars, open to public shall adopt zero tolerance, public against gender-based, straight in public space sexual harassment. This establishment are obliged to provide assistance to victim on gender-based sexual harassment by coordinating with local police authority immediately. After gender-based sexual harassment is reported, making CCTV footage available when ordered by the court in providing a safe gender-sensitive environment to encourage victim to report gender-based sexual harassment. Okay. So, ang tigsasabi digde, inida ang mga restaurant, ining mga cafe, mga club, mga resort and water parks, hotel and casino, malls, building, mga private buildings, mga private owned places na open to the public, dapat zero tolerance sinda sa arog kaining kaso. Zero tolerance policy against gender-based street and public sexual harassment. Na kung sa building ninda, sa mall ninda, may nangyaring mga arog kaning pambabastos, dapat igwasindang proseso, igwasindang policy na dapat mapanagot sa kagibo. Halimbawa, sa mall,
manahiling kang security guard, may nag-aging jurisdiction na babae, tig para taraguyan, so guard mismo, so staff duman, dapat igwas siyang gigibuhon, nganing mapundo ito, nganing mapanagot, so, or nganing, dai mangyari ang arog kaining mga sitwasyon sa laog kaining mall. No, na kung may mangyari man, dapat ining mga CCTV establishment na ini dapat igwaning mga so mga CCTV footage na na nakuan sa mga araw kaning sitwasyon kay puanin dang isurrender sa mga investigador tanganing matawan ki magkakanigong aksyon ang mga gender-based harassment na nangyari sa indang lugar. So iyon ang tig-apod na requirement digdi sa mga lugar na ini na kay puan ining mga malls, hospital, mga privately owned public spaces na dapat igwasindang safe gender-sensitive environment to encourage victim to report gender-based sexual harassment at the instance. Huning number 6, brother, makibasa. Section 6. Gender-based, Public utility vehicles. In addition to the penalty in this act, the Land Transportation Office or LTO may cancel the license of perpetrator found to have committed acts constituting sexual harassment in public utility vehicle in the Land Transportation Franchising and Regulatory Board may suspend or revoke the franchise of transportation operator who commit gender-based street in public space sexual harassment acts. Gender-based... Okay na. So, ang tigsasabi digdi sa Section 6, kung nangyari dahil ng gender-based sexual harassment sa laog kang bus, sa laog kang mga auto, sa mga public utility vehicle, public utility jeepney, public utility buses, may obligasyon ang driver, ang conductor, ang operator na i-report ini. May obligasyon sinda na dapat dahil pwedeng mangyari ini sa inda. Asin kung mangyari man, dapat matawan na nila kinagkakanigong aksyon. Halimbawa, may mga instances kani brother, maralaog baga sa may malaog yung magayon-gayon man yung babae o kaya nga member kang LGBT. Masakay sa bus. May mga ng mga kalalakihan, mga estudyante, siging pantaragoy, tigpara taragoyan, tapos mga sexiest remark ngaya, "Hi miss, pagad kang cellphone mo, arog-arog kaan." Kung nadadawag iyan kang driver, nadadawagan kang konduktor, may obligasyon sindang papunduhon ang arog kaan na tigigibo. Na dahil pwede ang mga arog kayo ng gender-based sexual harassment sa laog kang sa indang bihikulo. Pag halimbawa ining biktima, pinabayaan kang driver, pinabayaan kang konduktor na may tigbabastos sa iyang mga pasahero, ining biktima, pwede ining magreklamo. Pwede magreklamo as in ipaaram sa LTO ang mga nangyaring ini pag napatunayan kang LTO na daing ginibo so driver as in conductor na proteksyonan ang biktima against this kind of sexual harassment, pwedeng pakansilaron ang sa indang pwedeng isuspend or pakansilaron ang sa indang prangkisa. No? Pwedeng dahil na sinda paanoon kansilaron nganing dahil na maka-operate. Ta dapat ang tigsasabi kang batas dapat ining Safe Space Act na ini applicable ini sa mga public buses, public utility buses, public utility jeepney or even sa LRT. Ta mga nyaraon diyan nagko-converge ang mga tao na dapat safe ini. No. Kung ang halimbawa ang perpetrator mismo sa driver, ang bastos. So driver ang nagibok yung mga sabi nga mga perverted acts. Halimbawa, so brother ay so driver nakahiling nga kimagayon-gayon na pasahero kung minahiling garo na nang uhuba tapos nga miss libre na ngaya pahagad na kang number mo mga araw kan iyon ang nag-ano mga advances mga unwanted invitations. So ngunyan ang tigsasabi digde kapag ang gender-based is mismo perpetrator is driver, then damay ka niya ang operator. Damay ka ng operator. Ang apod mi kan is master servant rule.
ang kasalan kang driver, kasalan kang operator. Kasi tigsasabi diyan kang batas, ika ngay operator, dae ka kumbaga dae ka nag-observe kita tamang proseso sa paghanap kang mga driver mo. Dapat sa paghanap ng driver mo, maghanap ka man kitultul na driver. Bakong sa mga ang aram sa nakabastusan, mga ano yan na sa auto mo mismo duman pa nangyari so harassment, asin ang involved mismo so driver o conductor. Mas malala, mas ano yan, mas dakulang problema kang operator. So igwa ka dyan na duties and section 8. Opo. Duties of local government unit. Sige na tabi. Duties of local government units. LGU shall bear primary responsibility in enforcing the provision under Article 1 of this Act. LGU shall have the following duty. A. Pass an ordinance which shall localize the applicability of this Act within 60 days of its effectivity. B. Disseminate or post in conspicuous places a copy of this act in corresponding ordinance. Provide measure to prevent gender-based sexual harassment in educational institution, such an information campaign in anti-sexual harassment seminars. Discourage and impose fine on act gender-based sexual harassment as defined in this act. So, ABCD po ito. Okay. So, ang tigsasabi dito sa Section 8, obligasyon kang kada local government unit na magpasa ki ordinansa nganing may patupad ini. Now, within 60 days of this effectivity. Haloy na ning nagtok effect. So, dapat yung mga local government unit, igwana ining local ordinances na i-apply sa indang mga territorial jurisdiction para magi-ining applicable sa kanikanindang lugar. Okay? Section 12 brother, gender-based online sexual harassment. So nangyayari digdi ang sexual harassment online gamit ang internet. Makibasa daw tabi brother. Gender-based online sexual harassment. Gender-based online sexual harassment include acts that they use yun information and communication technology in terrorizing, intimidating victim through physical, psychological, and emotional threats, unwanted sexual, misogynistic, transphobic, homophobic, and sexist remark and comments online, whether publicly or through direct and private messages. Okay. So, halos ang ining mga action na ini, so tigsaro-saro tabaga kasbago Opo, iya. Kaya lang this time ginibo ini online, tig-post sa social media, tig-post sa Facebook, minarant nga ni garudagiton sa mga kababaihan. So dagit niya sa mga LGBT, tig-post niya online, nga ang mga bakla ngaya bakuan aki kang Diyos, arog kan kung ano-ano. So grabe is baga so dagit niya na tig-express niya sa Twitter, sa Instagram, sa kung ano pa man na social media site. That is online sexual harassment. Or minsan mga homophobic remarks, mga sexist remark directed sa particular na tao. Huni nga si arog ka ini, matabaon nga ini ding supog arog kaan. That's online sexual harassment. Na tigagamit mo sa social media, so internet, so information and communication technology para i-intimidate ang victim, para i-degrade ang victim. Nya padigdi, uploading and sharing without the consent of the victim any photo, voice, video with sexual content. Minsan pa tig-impersonate pa ang identity kang victim. Sa mga tig-upload ining identity theft. Halimbawa ngaya, may sarong babae, okay? May Facebook account siya, kinuha sa picture niya, grinab sa picture, kinuha sa mga niya, nag-create man kipanibagong Facebook account. Ang ginamit sa picture, ang pangaran pareho, tapos nagpara-post sa mga garod mga degrading post, hi ngaya sa mga nakakamit bisa ko, kung gusto nindo ngaya akong magamit sa arog kay ni, i-text nindo ako sa arog kay ni. Fake account yon.
So parang identity theft uson ini sa social media. Opo. Nagar may mapanggap na ika tapos magsi-self-destruct. Opo. Mapos ki mga kabuan, ki mga nanganing ang pagiling sa mga tao na daw ngay si arog ka ini natangay naging gar wild na. That is still considered as online sexual harassment. Opo. So, ang online sexual harassment may penalty man in imprisonment and also fine. So, qualified gender-based is public spaces. So, ang mga pag sinabing qualified, ibig sabihin mas mataas ka ng penalidad. Okay. Nagkakaiba ki penalidad, number one, kapag mas mataas ang penalidad kapag ang perpetrator mismo, so driver o conductor. Kung ang offended party, minor de edad, senior citizen, PWD, or breastfeeding mother. Opo. No? So, alam mo, may nagpapadudo sa, may nagpapadudo ngayon sa jeep. Bus. Sa, tigbidyuan, o kaya pinicturan, tapos pinakalat. Opo. Anak nang. Diba? So, normal lang naman yan kasi, alam mo, nagutom suaki. Okay. Nagutom suaki. Baga, may mga, talaga, dahil man maiwasan, so nga ni mapundo ngaya, mapadudo sa tinake advantage mo ng kang sukampang, pinicturan ito, tapos pinakalat, or that is online sexual harassment. Opo. Okay? So, gender-based sexual harassment in the workplace. Section 16, brother. Makibasa. Digdi po, the crime gender-based sexual harassment in the workplace include the following. An act of serious act involving in any unwelcome sexual advances, request or demand for sexual favor or any act sexual nature, whether done verbally, physically, or through the use of technology such as text messaging or electronic mail or through any other forms of information and communication system that has or could have detrimental effect on the condition of an individual employment or education, job performance, Or opportunities. Actually, yung gender-based sexual harassment in the workplace, halos pareho man sa naikang sa sexual harassment na yung sa mga nagkairinot na batas. Ang pinagkano ng kayo is mas stiffer ang penalties digdi, mas makusog ang penalty, mas halangkaw ang penalty na digdi kaysa sa mga nainot na batas. So, sexual harassment in workplace and in educational and training institution. So, cover digdi sa ang sa mga gender-based sexual harassment sa loob kang eskwelahan, sa loob kang mga opisina, sa mga sexual advances, sa mga simbahan, okay. sa simbahan, that is considered as workplace. So, maski sa ng mga public places, ang apod kan gender-based sexual harassment. Okay? So, matapos na naman kita, brother. So, anyway, mabasa ko na kita, brother, so far, na-cover, na taman, so, sana, so mga satong paradangog, dakol mo niya na naukudan, dakulo na kitang comment, brother, sa ano-ano tango na i-recognize taman mo nang sa tuyang mga nagko-comment digdi sa Facebook Live, ta sindang mga masigasig tang mga paraabang. So, sabi ni G. Lovenia Neric, good noon po. Sabi man ni Christian Abrera, good noon. Micaela Jane Rolida, kumusta po kay Michael Rolida? Kumusta, Mr. Michael Rolida? Kumusta po? Shout out naman, attorney, kay Kano Fulo Bio. Kano Fulo Bio, shout out. Shout out, tabi. Maray na udto, tabi, attorney. Listening po sa imo here sa TC. Shout out sa mga TC student, faculty and staff from Dean Maria Glady Abio. Okay, sa mga taga-Tabaco College po. So, kumusta po kamo dyan sa college? Shout out po, ali kay Micaela Jane Rolida. Sabi man kang sa tuyang barkadang si Norman Balmedina, pa-shout out tabi attorney Ran. Digdi sa Paranaque, Manila natin. Luway-luway tabi pagkain dyan ng maluto. Huwag kang basta tatawid sa daan, baka madaplang ka. Norman. So, happy birthday man po kay Bernard Bunaw. Tensiwang Bermilio, pa-shout out po dyan kay Gym Nacional sa Santa Cruz. Si Toy Binos, asin si Romeo Carinan sa Bordonada Street. Araga ka talaga. Dakulong lang bumati sa imo. Sabi man ni Bilo Binyas Bonavente,
Shoutout po, attorney, sa Binabente family kang Malilipot. Salamat sa mga kabinabenten po sa Malilipot. Kanan Bisa po, nagtrabaho po dyan, Santa Cruz, si Arnel, si Cesar, O naman po si Tess Bien. Good afternoon po, Ma'am Tess Bien. si Rick na Montalegre na matibay magluto. Maray na hapon po from Singapore, Oragon brother, ali sa Singapore. Pa-shoutout po sa Daculyo, family Daculyo sa Tiwi. Hali kay Norilyn Crucillo. Kumusta po dyan sa Tiwe? Good afternoon po, hali kay Norvic Pendre. Maray na hapon po from Analisa de la Rosa. Norbek po, Penre, maray na hapon po sa Indog dyan, sa indong lugar. Present na po, attorney, sa programa. Magayunan po ang programa nindo. Salamat tabi kay Jimwell Papa Bungalos. Magayunan ang programa ta. Jimwell Papa, thank you so much sa pagdamag po. Good afternoon po. Great help po ang topic nindo sa mga ordinaryong taong arugmi. Salamat po sa mga additional knowledge. God bless. Hali kay Rodalyn Buella Fernandez. Bless po sa Indo po, sa Fernandez family. May nakakaukod talaga, brother. Ako na nakakaukod sa programa ta. Masiram na hapon, si Ram Jason Buelbos. Good afternoon po tabi, attorney. And sa imong kaiba po sa programa mo sa legal sana, hali kay Madam Mila Bigkas. Mamadahab talaga. Mamadahab tayo. Mila. Hello po. Bigkas, San Isidro. Good afternoon, Attorney Blanza, watching your live program every Saturday from Ellen Bisa of San Jose, Malilipot. Thank you so much. Salamat po, Madam Ellen Bisa. Opo. Ba't yung tama ko ganyan? Birthday ko niya ni Mayor Senon Volante. Happy birthday, Mayor Senon Volante. Kantay na, brother, si Mayor. Happy birthday sa'yo. Sana'y maligaya ka sa araw na ito. Happy birthday sa'yo. Sana'y pagpalain ka ng buong may kapal. God bless po. God bless. Yeah, so, nagdadawag ko niya sa tuyo si Mayor, FYI. For your information, nagdadawag. Happy birthday man kay Rom Candasa. Sa to yung pading Rom Candasa. Okay, sa Candasa pa. Tapos Candasa. subarkada ko man si subarkada ko. Candasa. Kaklase ko man ini kang elementary si Geoffrey Blanca Flor sa taga Santa Teresa. Kumusta po dyan, Blanca Flor family. Tapos si Primo na Nick Briagas. Birthday niya man ngunyan. Happy birthday po, Nick Briagas po. More birthday to come. Sa aga batiun taman sa aga, so saro pa ni ka klasiko kag elementary si Pons, si Eduardo Bo sa kabarangay ko ini sa Tres. Birthday niya man sa aga. Si Pinbon Bilarmino and Bilarmino family po sa Bunga. Tapos si Ape Biglain, birthday niya man sa aga. Bro, happy birthday, advance. Tapos advance happy birthday man sa July 11 kay Cap o de Barliso. Kay Ode Ilan. Ode Manod pa sa muya. Advance happy birthday July 11. Happy birthday advance po, Ode Barliso Bilan. May pa digdim, may naghabol pa digdim, maray na hapon po watching live from Pasay City. Si Naida Sinding Baron. Pakibati man po kina Josine Baron Banawon, birthday niya man po ngunyan. Salamat sa pagpasa. Happy birthday, good health and God bless. Okay po, so si J. Blanquez ko po sa Burnada Street. Maray na pagdang po. Okay, so okay, so hanggang sa inabot na naman kita kay oras kay pamamarang brother. So hanggang sa masunod na pong programa sa Sabado. Ini po giraray si Attorney Randy Blanza. Ini po si Ariel Bilarmino. Para po sa programang Legal Sana. God bless po.